Sinikap ni Putin na ipakita ang tiyak na tagumpay ng Russia sa Ukraine. Wawasakin ng Russia ang depensa ng Ukraine sa 2026, ipinagsigawan ni Putin sa lahat. Gusto ng leader ng Russia magpakita ng lakas. Ngunit ipinakita ng 2026 na ang kanyang malalaking pahayag ay desperado na lang. May nasira sa linya ng labanan ng Russia at hindi na darating ang tiyak na tagumpay sa 2026. Ngayon, nananalo na ang Ukraine sa digmaan at ipinaliwanag na ng mga eksperto kung bakit. Nauwi lahat ito sa pag-unlad sa labanan. Mas kaunti na ang nagagawa ng Russia at ang Ukraine ay nakakabuo na ng momentum. Ayon sa Institute for the Study of War, ISW, inilalantad ng mga eksperto ang kasinungalingan sa mga pahayag ni Putin tungkol sa tagumpay sa 2026. Ang realidad para sa Rusya ay sa nakalipas na 6 na buwan, bumagan ng husto ang kanilang mga tagumpay sa Ukraine dahil sa kombinasyon ng matinding depensa at malakas na opensiba ng Ukraine, na ibinalik ang labanan na sinasabi ni Putin na halos panalo na pabalik mismo sa Rusya. Sinuri ng ISW ang Oktubre 2025-Marso 2026 sa ulat nila noong Marso 31 ukol sa pananakop ng Rusya sa Ukraine. Sa gitna ng pagkawala ng access sa Starlink at mga pagsisikap ng Kremlin na higpitan ng Telegram na parehong nagdulot ng kaguluhan sa linya ng labanan, bumagal ang mga tagumpay ng mga puwersa ni Putin. Sa 6 na buwan, nakuha ng Russia ang 1,929 kilometro kwadrado o humigit kumulang 745 milya kwadrado ng teritoryo ng Ukraine. Katumbas ito ng karaniwang pag-usad na mahigit 124 na milya kwadrado bawat buwan o gaya ng sabi ng ISW, 10.66 na kilometro kwadrado bawat araw o mahigit 4.1 na milya kwadrado bawat araw. Baka nagtatanong ka kung anong problema. Totoo, patuloy pa ring sumusulong ang Russia ayon sa mga bilang. Pero tandaan mo ang kwento ni Putin na sinusubukan niyang buuin. 2026 daw ang taon na babagsak ang depensa ng Ukraine. Gayunpaman, kapag inihambing natin ang mga tagumpay na ito sa mga naabot ng Russia 1 taon nang nakalipas, makikita natin ang mga butas sa kwentong yon. Inihambing ng mga eksperto ng ISW ang datos para sa 6 na buwan hanggang Marso 2026 sa parehong panahon mula Oktubre 2024 hanggang Marso 2025. Ang natuklasan nila ay nagawang sakupin ng mga puwersa ng Russia ang 2,716 tuldok, 57 na kilometro kwadrado o halos 1,049 na milya kwadrado ng Ukraine sa panahong iyon. Katumbas ito ng halos 175 na milya kwadrado bawat buwan na 14.9 na kilometro kwadrado bawat araw o 5.75 na milya kwadrado bawat araw. Nakikita mo na ang problema. Tila malapit nang mabasag ng Russia ang Ukraine, pero ibang pinapakita ng kanilang mga tagumpay sa labanan. Makikita natin na ang huling 6 na buwan ay malaking kabiguan para sa Russia. Nakapagkuha lang sila ng 300 milya kwadrado na mas kaunti mula Oktubre 2025 hanggang Marso 2026. Kumpara sa parehong panahon noong Oktubre 2024 hanggang Marso 2025. Kahit mas dumami na ang long-range drones na pinapalipad ng Russia laban sa Ukraine, tulad ng halos 1,000 drones na ginamit sa pag-atake noong Marso 24. Ang ganitong mga uri ng pag-atake ay pinalakas ng taglamig habang sinubukan ng Russia na gipitin ng mga puwersa ng Ukraine sa lupa sa pamamagitan ng pananakot sa mga mamamayan ng bansa gamit ang pagkawala ng kuryente at pag-init. Wala sa mga estratehiyang ito ang gumana. Bagamat tuloy-tuloy ang pag-atake ng Russia, matatag pa rin ng Ukraine at nagdudulot ng problema sa mabagal na pag-usad ng Russia na mapapakamot ng ulo si Putin. Pag-uusapan natin ang mga problemang yun mamaya, pero sa ngayon, lahat ng ito ay nagbubuo ng isang turning point sa digmaan sa Ukraine. Lalong lumala ang sitwasyon ng Russia dahil sa Marso, simula ng opensiba sa Tagsibol na maaring magtapos ng lahat para sa Ukraine. Gayunpaman, mas kaunti pa rin ang tagumpay kaysa nung nakaraang taon. Makikita natin kung gaano kahirap ang pagsisikap ng Russia na magmukhang muli silang umaabante sa mga numero. Iniulat ng Kiev Independent at RBC Ukraine na pinarami ng Russia ang mga pag-atake nitong Marso. Iniulat ng Kiev Independent noong Marso 23, kinumpirma ni Commander-in-Chief ng Ukraine, Alexander Siersky, na naglunsad ang hukbong panlupa ng Russia ng 600 pag-atake sa 4 na araw bago mailathala ang artikulo. Hindi naging maganda ang resulta para sa Russia. Napigilan ng 600 na pag-atake ng kasing husay na nagawa ng Ukraine sa 6 na buwang saklaw ng ISW at napakalaki ng naging pagkawala ng Russia.
Nagpadala si Putin ng 10,000 tropa para sa mga pag-atake at sa 4 na araw, nagkaroon sila ng 6,700 kaswalti ayon kay Siersky. Kung isasama ang buong linggo hanggang Marso 23, nagtamo ang Russia ng 8,700 at 10 nakawal na nawala ng halos walang nakuhang tagumpay. Dahil sa profesional at koordinadong kilos ng tropang Ukranyano, napigilan ang opensiba ng kalaban sa ilang harapan ayon kay Siersky. Ayon sa ulat ng RBC Ukraine, hindi na makatotohanan ng mga layunin ng Russia dahil natigil ang kanilang opensiba at kakaunti na lang ang tagumpay nila. Ayon sa ulat, pinupuntiryan ng Kremlin ang Donetsk Fortress Belt, kabilang ang Sloviansk at Kramatorsk. Para marating ang mga lungsod na yon, kailangang sakupin ng Russia ang isa pang bahagi ng Fortress Belt, ang Konstantinivka. Binigyan ni Putin ng deadline ng mga puwersa ng Russia hanggang Abril 25 para tapusin ang gawain iyon. At sinabi niyang makuha ng Russia ang buong Donetsk bago mag-2026. Talagang katawa-tawa ang mga kahilingang ito. Umabot ang 21 buwan bago nakamit ng Russia ang anumang paglusot sa lungsod ng Pokrovsk sa Donetsk. At ilang buwan pa ang lumipas bago nila tunay na masabing nakuha na nila ang lungsod. Mas maliit ang Pokrovsk kaysa sa ibang lungsod sa Fortress Belt. Pero akala ni Putin, babagsak ang Fortress Belt sa loob ng 9 na buwan. Paano? Mas mabagal na yun ng Russia kaysa nung isang taon. Pero iniisip pa rin ni Putin na bibilis ang sitwasyon kahit mas maraming sundalo ang nawawala sa kanyang hukbo kaysa sa alinmang ibang panahon noong 2026. Kung may kahit anong bahid ng lohika dito, hindi namin ito makita. Nakikita naming desperado ang mga kahilingan ng Pangulong Ruso na alam na malayo sa katotohanan ang sinasabing pagbagsak ng Ukraine sa labanan. Masyadong mabagal ang mga tagumpay para sa mga hinihini. Tiyak na masyadong mabagal ito para sa mga itinakdang deadline ni Putin para sa kanyang mga puwersya. Gaya ng sinabi ng ISW, ipinapakita ng mga kaganapan sa labanan noong huling bahagi ng Marso, 2026 nang malalaking tagumpay ng Russia sa labanan, lalo na ang ganap na tagumpay, ay hindi pa malapit mangyari o tiyak na mangyayari. Pero dito talaga, nakasalalay ang totoong problema para kay Putin. Habang bumabagal ang kilos ng kanyang puwersa sa Ukraine, kailangan pa nilang tanggapin na nawawalan sila ng teritoryo sa mahalagang bahagi ng labanan. Sa Timog Ukraine, kinuha ng Russia ang maraming teritoryo noong 2025 para gawing buffer zone at protektahan ang opensiba nila sa Donetsk sa 2026. Ngunit na yon ay nawawala na sila ng teritoryo. Noong Marso 31, sinabi ni Siersky na ang matagumpay na opensiba ng Ukraine sa Timog ay gumulo sa mga plano ng Russia ngayong tagsibol. Nakikita natin ito sa mabagal na progreso at malaking pagkalugi. Nagtagumpay din ng Ukraine na mapalaya ang 400 at 80 na kilometro kwadrado o humigit kumulang 100 at 85 na milyang kwadrado ng teritoryo sa sektor ng Oleksandrivka sa ngayon at maaring madagdagan pa ito. Ang nakikita natin dito ay mas marami pang pagkalugi ng Russia na nadadagdag sa mga naranasan na ng Russia nitong mga nakaraang buwan. Ang mga pinakabagong tagumpay na ito ay lumalagpas sa mga naitalang resulta ng kontra-opensiba sa Dobropilya, kung saan iniulat ng UNN na nabawi ng Ukraine ang humigit kumulang 400 at 30 na kilometro kwadrado o mga 100 at 66 na milyang kwadrado ng teritoryo mula sa Russia. Sa Kupiansk, na sinasabing nasakop ng Russia sa dulo ng 2025, nagkaroon ng ganap na pagbaligtad ng sitwasyon at may hindi bababa sa isa pang 100 at 83 kilometro kwadrado o 70.65 milyang kwadrado ng teritoryong nabawi. Ito ay isang nakamamatay na kombinasyon para sa Russia. Mas kaunti na ang nasasakop nilang teritoryo ngayon kaysa nung isang taon at pinalala pa ito ng Ukraine na naglalaya ng mahahalagang teritoryo. Mahalagang pamayanan at lupa ang nabawi ng Ukraine. Mga teritoryong matagal at matinding pinaghirapan ng Russia sakupin noong una. Ang ibig sabihin nito ay kailangan niyang mag-aksaya pa, lalo ng Russia, ng mga rekurso nito sa walang saysay na pagtatangkang mabawi muli ang mga teritoryong akala nila ay ligtas na nilang hawak. Magpapadala pa ng mas maraming reserba si Putin mula sa pangunahing silangang front na nagpapabagal sa mga opensibang hirap na nga doon, na nangangahulugang mas kaunti pang teritoryo ang makukuha. Umiikot ng sigo ng kabiguan ng Russia dahil nababanat ang puwersa ni Putin habang patuloy lumalakas ang Ukraine sa labanan. Ganito ang hitsura ng pagbagsak ng Ukraine, Putin. Kung ganito, baka nais pa ng Ukraine na maulit ito. Balikan natin ang mga layunin ng Kremlin na nabanggit kanina. May posibilidad bang makamit ang mga ito? Sabi ng mga eksperto ng ISW, wala. Napilitan ng Russia sa lihim na mobilisasyon para mapanatili ang mabagal na pag-usad
habang maraming sundalo nila ang napipinsala ng depensa ng Ukraine. Sa Ryazan, nilagdaan noong Marso 20, ang kautusang naguutos sa mga negosyong may 100 at 50 hanggang 500 empleyado na pumili ng 25 empleyado para pumirma ng kontrata sa militar ng Russia. Kabaliwan at desperasyon ang nagsasabuatan para piliting sumali ang mga sundalo sa di umano'y voluntaryong hukbo. Nangyayari ito dahil alam ni Putin na hindi kayang maabot ng Russia ang mga target niya kahit may sariling sundalo. Paano mangyayari yun? Pinipilit ng Kremlin ang mga tao na iwan ng trabaho para lumaban, palatandaan na nauubos na ang mga voluntaryo nagdala sa Russia sa ganitong kalayo sa Ukraine. Nakikita natin ang pagbagsak ng mga nakuhang teritoryo ng Russia habang nangyayari ito. Ang tanong, paano nga ba nangyari ang lahat ng ito? Iyan ang tatalakayin natin sa susunod. Bago tayo magsimula, paalala lang na nanonood ka ng The Military Show. Ibinibigay namin ang buong detalye, hindi lang headline. Para manatiling nauuna, mag-subscribe sa channel. Bakit bumagal ang Russia? Malaki ang naging papel ng kontra-atake ng Ukraine na napag-usapan na natin. Napilitan ng Russia na ilipat ang tropa para mabawi ang mga teritoryong akala nilang hawak na, kaya naapektuhan ang ibang bahagi ng front. Nagpadala ng mga piling tropang airborne at impanteryang pandagat ng Russia sa timog sa unang bahagi ng Marso para pigilan ang pagsulong ng Ukraine. Ngunit nabigo sila. Sa panig ng Ukraine, nagsasagawa sila ng mga kontra-atake sa mga bahagi ng frontline kung saan pinakamahina ang mga tropa ng Russia. Nagubunsod pa ito ng panibagong paglipat-lipat sa hanay ng mga Ruso dahil napipilitan ang mga komandante ng militar na ilipat ang mga tropa kung saan nagaganap ang pinakabagong kontra-atake ng Ukraine. Matagal dumating ang mga tropa, kaya mas maraming teritoryo ang napapalaya at nagugulo ang mga plano ng Russia sa frontline sa bawat paglipat. Muli, ito ay isang siklo. Habang itinutuloy ng Ukraine ito, walang sagot ang Russia. Gayunpaman, hindi lang kontra-opensiba ang dahilan kung bakit pumapabor sa Ukraine ang takbo ng labanan. Malaki ang naging papel ng ebolusyon ng depensa ng Ukraine sa kasalukuyang sitwasyon sa labanan. Hindi namin tinutukoy ang pagdami ng FPV drones sa mga kill zone na matagal nang nananalasa sa puwersa ni Putin. Tumriple ang laki ng mga zone sa harapan dahil nakabuo na at ginagamit na ng Ukraine ang mid-range drones para sirain ang likuran ng Russia sa okupadong teritoryo. Tinalakay ito ng ISW sa post noong Marso 15 na binanggit nila. Pinaigting ng mga Pers ng Ukrainian ang mid-range strike para mapalakas ang depensa laban sa missile ng Russia, pahinain ang depensa sa himpapawid at guluhin ang opensiba bago ang inaasang opensiba ng Russia sa Tagsibol Taginit. 2026. Nagulat ang Pravda at Kyiv Independent na ang pagtanggal ng Ukraine sa depensa sa himpapawid ng Russia ay mahalagang pattern ngayong 2026. Ang mid-range na drone ay nakakalipad ng halos 3 beses na mas malayo kaysa HIMARS rockets na ginamit ng Ukraine laban sa Russian targets sa okupadong teritoryo noon. Ang mga rocket na iyon ay sinasamahan na ngayon ng mga drone na sumisira sa depensa sa himpapawid ng Russia, na lumiliha ng ligtas na mga rutang pangimpapawid na maaring samantalahin ng Ukraine. Gamitin ang parehong drone para sirain ang pagtitipon ng tropa, mga himpilan ng utos at kontrol, punong himpilan ng drone, at iba pang gamit ng Russia sa likod ng linya na sumusuporta sa kanilang puwersa sa harapan. Sistematikong pinapahina ang puwersang pandikma ni Putin at bumabagal ang Russia. Dapat lang. Simple lang ang lohika. Kapag tinamaan ng mid-range drone ng Ukraine ang imbakan ng bala ng Russia, hindi na makakarating ang mga bala sa mga sundalong atake sa harapan. Ano ang susunod na mangyayari? Ang mga sundalong iyon na walang bala ay inutusan pa ring sumugod at sila ay tinatarget ng mga drone ng Ukraine bago pa man sila makalapit para makakuha ng kahit anong pag-usad. Habang humihina ang depensa ng himpapawid ng Russia sa Ukraine, lalakas pa ang mga pag-atake sa likuran. At sinasamahan ito ng mga pag-ataking malalim sa teritoryo ng Russia na matagal na nating nakikita ng mahigit 1 taon. At may parehong layunin na pahinain ng militar ng Russia mula sa loob, katulad ng ginagawa ng mga mid-range na drone. Noong Marso, nagpakita ang Ukraine ng halimbawa sa sunod-sunod na pag-atake sa mga daungan ng Russia sa Baltic Sea. Ayon sa Kyiv Post noong Abril, 40% ng kakayahan ng Russia na mag-export ng krudong lamis ay napatigil dahil sa mga pag-atake sa mga daungan. Ibig sabihin, hindi makabenta ng langis at gasolina ang Russia sa panahong pinakamataas ang presyo mula pa noong panahon ng COVID dahil sa pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz. Mas kaunting benta ay nangangahulugan ng mas kaunting pera na pumapasok sa Russia para sa mga pag-atake ng Kremlin. At kung hindi nakakakuha si Putin ng kita mula sa langis,
hindi siya makakagastos ng pera para gumawa ng mas maraming kagamitan at kumuha ng mga sundalo na kailangan ng Russia para makapagtamo ng mga pag-abante sa Ukraine. Makikita mo kung paano nagdulot ng bangungot na sitwasyon para sa Russia ang lahat ng ito. Nakakuha ng momentum ang Ukraine sa labanan sa maingat na pagpili ng target, habang nananatiling pareho ang estratehiya ng Russia sa paggamit ng mga sundalo bilang pambala sa kanyon mula pa nang simulan ni Putin ang pananakop. Naantala ng matatalinong kontra-atake sa timog Ukraine ang opensiba ng Russia sa silangan. Ang mga drone na may katamtamang saklaw ay sumisira sa mga sentrong militar sa silangan na nagdudulot ng lalo pang pagkagambala. Sa Russia, tinatamaan ng Ukraine ang oil facility at ibang target militar gamit ang mga pag-atake na nagpapahirap sa makina ng bigmaan ng Russia. Ito ay koordinado at kalkulado. Ito ang pinakamahusay na ipinapakita ng Ukraine, kaya desperado si Putin na kumapit sa naratibong hindi maiiwasan ang tagumpay ng Russia. Nabanggit na natin ang desperasyon at nakikita na natin ang malinaw na palatandaan nito sa mga hinihingi ni Putin sa Ukraine, habang itinutulak niya ang kapayapaang hindi kayang makuha ng kanyang tropa sa laban. Noong Marso 31, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na hinihiling ng Russia ang pag-urong ng Ukraine mula sa Donbas sa loob ng 2 buwan. Ibig sabihin, sa katapusan ng Mayo iyon. Ang Donbas, silangang rehiyon, ang sentro ng opensibang tagsibol ng Russia, tahanan ng mga kuta, at dito bumabagal ang mga pagsulong ng Russia. Kinabukasan, iniulat ng Kyiv Independent na lalong pinasama ni Putin ang sitwasyon. Noong Abril, sinabi ng tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov, hindi mahalaga kung 2 buwan yon. Dapat nang magdesisyon si Zelensky ngayon na iaatras ang tropang Ukrainian lampas sa administratibong hangganan ng Donbas. Paulit-ulit na itong sinabi at dapat sana ay ginawa na niya ito kahapon pa. Kailangan niyang akuin ang responsibilidad at gawin ang desisyong ito. Ito ay pressure mula kay Putin na ipinapataw sa Ukraine. Pero hindi ito ang uri ng pressure na magkapahina sa Ukraine. Paulit-ulit nang sinabi ng Kiev na hindi nila isasaalang-alang ang pagbibigay ng Donbas bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan. Alam ito ng Russia, ngunit ginagawa nila ang bagong mga kahilingan dahil batid nilang mabagal ang kanilang pag-usad nitong 6 na buwan at malayo ito sa kailangan para masakop ang Donetsk at may pabagsak ang Donbas pagsapit ng katapusan ng 2026. Muli, sinusubukan ni Putin ipakita ang lakas habang pabor sa Ukraine ang momentum. Napapalaya ang mga teritoryo sa timog ng Ukraine at ang opensiba ng Russia ngayong tagsibol ay nagsimula sa pinakamasamang paraan na maaari nilang maranasan. Walang dahilan para pumayag ang Ukraine sa mga desperadong kahilingang ito. Ibinunyag ni Timofey Milovanov, presidente ng Kyiv School of Economics, noong Marso 30, isa na inaasahang magiging record ang Marso 2026 sa dami ng pagkalugi ng Russia, dahil posibleng muling lumampas sa 30,000 ang nasawi. Sa mga linya ng labanan, ang desperasyon ni Putin para sa isang kasunduan na nagtatago kung gaano kasamang kalagayan ng Russia ay nasasalamin sa kawalang pag-asa na nararamdaman ng mga sundalong ipinapadala ng Russia sa harapan. Ayon sa ulat ng United 44 Media, noong Marso 30, mas dumarami ang sundalong Ruso na nagpapakamatay kaysa labanan ng mga drone ng Ukraine sa kanilang kill zone. Ayon kay Ukrainian Defense Minister Mikhailo Fedorov, madalas na silang makatanggap ng video evidence ng pagpapakamatay ng mga karaniwang sundalong Ruso, kaya masasabi nilang araw-araw na itong nangyayari. Madalas, nagpapakamatay ang mga sundalong Ruso kapag nasugatan o napalibutan ng drone ng Ukraine. Dahil sa propaganda ng Russia, sinasabing mas mabuting mamatay agad kaysa mahuli ng Ukraine. Kasinungalingan sa ibabaw ng kasinungalingan. Diyan nakatayo ang buong pananakop sa Ukraine. Nararanasan na ng mga sundalo ni Putin ang katotohanang tinatago ng kanilang lider. Pumapalpak na ang opensiba ngayong tagsibol na sana'y magpapabagsak sa Ukraine. Libu-libong sundalong Ruso ang namamatay sa depensa ng Ukraine at marami ang nagpapakamatay bago pa mapatay sa labanan. Nabtakda ang Kremlin ng di makakamit na layunin dahil sa mabagal na pag-usad ng Russia nitong huling 6 na buwan. Tungkol naman sa Ukraine, sila ay nagkokontra-atake. Unti-unti nilang pinapahina ang mga puwersa at pasilidad sa likuran ng Russia. Lahat ng palatandaan ay nagpapakita ng napakalaking pagbabago ng momentum na mas malapit na manalo ang Ukraine sa digmaan kaysa sa maisakatuparan ng Russia ang alinman sa mga plano na sinubukan ni Putin na isakatuparan. Bagsak ng kwento ng Russia. Umusad ang Ukraine habang bumabagal ang Russia. Sa Baltic, nasusunog ang mga terminal ng langis. Nabanggit natin kanina ang mga malalayuang pag-atake ng Ukraine sa Baltic na lubhang mapaminsala. Buong mga pantalan ng Russia ang nabura dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng mga drone ng Ukraine.
At maaari mong malaman ang lahat tungkol sa kung paano ito nagawa ng Ukraine at kung bakit ito mahalaga kung papanoodin mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para manatiling updated sa aming pag-uulat tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.